to Wannabe Vlog, where dreamers become doers and inspirations meets action. I'm Eliza Ashley Espinas. I am Erica Fritz Dorbe. I am Desuchish Kindao. In this episode, we will learn from 3 inspiring barangay officials who have dedicated their lives to serve their community with passion, dedication, and leadership. We will also interview the inspiring residents here in Barangay San Pedro, explore the places that highlight what makes this place worth visiting for. So sit back, listen, and be inspired. We will stroll down to the place before we meet our guest. Let's go on a quick tour at Barangay San Pedro. Welcome to Barangay San Pedro. I'm RC. And I'm Jaydeep. And I'm Dave. And I'm Tushalyn. We're glad you're here to experience the warmth and hospitality of the community. Let's take a tour around our barangay and discover its hidden gems. Hello everyone, this is the heart of our barangay. By the way guys, I live here. This is where our officials work tirelessly to serve our community. Let's go inside. Take a look at the pictures on the wall, showcasing our barangay's history and achievements. Our Decor Center is where our young ones learn and play. Let's take a peek and see what they're up to. Beautiful garden. Our residents work together to grow fresh fruits and vegetables. You can even take a tour and learn some gardening tips. Hey guys, I have a quick question. Do you go to church every Sunday? Here we are at the San Pedro and San Pablo Church. Let's have a quick tour and a quick montage at this place. So now let's move on to meet our guests. That's right, Eliza. So what are we waiting for? Let's go and have Reagan, Nicole, and Shella. Thank you so much for joining us today. For the benefit of our viewers, we may ask to introduce yourself, your name, your position, and how long you've been serving as barangay official. Ako si Honorable Lourdes Tanyura,
usa ko kagawad dinhi sa among barangay. Ako si Benito Musona from listening sa barangay. Thank you, Ma'am, Sir. So, we are excited to hear your inspiring stories. What inspired you to become a barangay official? Ako na-inspired pag serbisyo isip sa ka barangay kagawad kay gusto ko mo serbisyo sa among barangay ug sa mga bariyuhanon alang sa kalambuan sa mga barangay. Ako po ginawa mo serbisyo sa akong barangay dahil dapat sa official sa barangay. As a successful person, how can you contribute to your barangay? Ang akong ika-contribute isip usa ka barangay official ang akong ika-contribute pinaagi sa ahong komite nga ang ahong komite nako isip usa ka komite sa environment ang ahong ika-contribute ni ani nga punta ang among mga bariyuhanon maka-benefits usapod sila nga maka-benefits sa ahong pagserbisyo isip usa ka barangay kagawad. Barangay is essential to consejo sa barangay. What accomplishment are most proud of as barangay officials? Isip usa ka barangay official, isip usa ka kagawad, ang proud mi kaadto nga ang among barangay usa sa nag-anam-anam o mga kanang aduna nay mga kalampusan sa among pagpanerbisyo. Pananglitan sa pagpa-renovate sa among barangay kay ang among barangay sa pagkakaroon arang kapihot ta zone sa mo na nga among giplanuhan nga mag-budget me o kanang kwarta para sa among barangay nga ma-renovate ito nga buluag-luag unta ug usapod sa among kanang usapod mi nga garbo po namo nga unta ang among mga project ma-realize labi na sa among problema sa kanang water system na kinahanglan jud mi diri og kanang tubig nga kanang daghan bang tubig kay daghan ang mga lumulupyo sa among barangay. Isip na sa barangay proud to me na sa barangay no usap ng barangay na nagbo sa tanadubog na barangay sa pagsugod sa tangan sa mga itong barangay mo na pili din. Magandang araw sa ating lahat. So sa akin bilang isang punong barangay o ama ng barangay ay pinakita ko sa buong barangay o constituent na isa kang mabuting tao na naging leader sa mga barangay para yung mga tao is magpakita mo yung kabutihan mo na maging leader ka para yung makita din sa mga tao maganda. Biggest problem did you face as a leader and how did you overcome it? Ang laking problema, hindi naman malaki, yung mga kabataan dito sa aming barangay, yung iba kasi kulang sa disiplina, lalong-lalo na sa yung pagnanakaw, about sa pag-inom yung nasa kabilang ng kalsada o sa mismo sa kalsada. Pero sa ngayon, magiging success kasi pinangunahan ko yung magiging isang mabuting leader at sila naman ay nakita nila na yung nahihiya sila gumawa ng hindi maganda kasi yung leader nila is nagpakita naman yung magandang kabutihan. What accomplishment are you most proud as a barangay official? Bilang leader sa barangay, proud po ako na naipatupad ko yung mga proyekto lalong-lalo na sa aming water system, yung nainom kasi maraming mga tao dito na hindi naka-afford bumili ng tubig. So, inuna namin yung mga problema na yun para yung mga tao ay mayroong mainom na libre. So, yun, success yun. At saka, yung mga daanan namin, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar, nabigyan ng ilaw at saka tamang daan. Hindi pa naman kumpleto lahat kasi malaki ang barangay, so at least naipagawa na halos.
How do you balance your personal life and duties as a public servant? Adjustment po, malaki pong adjustment ko bilang ama ng barangay kasi lahat ng tao dito ay hindi naman pare-parehas yung mentalidad. So lalong-lalo na sa pamilya. So pinakita ko lang dito sa aming barangay na yung time ko sa pagserbisyo ibinigay ko sa kanila at sa time naman sa pamilya ibinigay ko rin sa pamilya ko. Ang importante, pinakita mo yung kabutihan mo para hindi ko magulo yung barangay kasi pag pinakita mo yung kabutihan mo sa barangay, andun mo makita yung peaceful na barangay. Is your message or advice to the youth who also want to become a leader someday? Kabataan dito sa aming barangay is number 1 yung honesty, discipline. Kasi pag ikaw ang nagiging leader at mayroon ka namang kabutihan is constituent sa ating barangay is sumusunod sila sa magandang gawain. Kasi pinakita mo yung disiplina, lalong-lalo sa mga gawain, trabaho sa barangay, isip punong barangay, kailangan yung mga gawain, kailangan pangunahan talaga ng punong barangay, hindi pwedeng pabayaan. So lahat ng trabaho dito, committee, sports, health, o sa mga proyekto, kailangan talaga pangunahan mo yung mga gawain para ang successful para naman yun sa lahat. So yun po ang sabi ko sa mga kabataan sa susunod na mga henerasyon. Based on your observations, did you find your barangay successful? Successful project. Successful dahil ganun naman midaghan mga project din sa barangay na nga po ang barangay hall, bago nilang barangay hall, extension, kunja, sa mga widening na namigin ha. So, basta kay daghan na mong kuan sa tubig, na namigin kuan. Sa daghan na mong project ron. Kita man na to, diya sa atong bisag atong pagganhin na to, no, na tayo makita nga, una, makita na to ang atong barangay hall, wala za nang nahumana natay mga kining nahuman. So usapon na nato ka successful sa atong barangay nga natay mga proyekto nga nakita. Sa ikaduha kanang atong mga street lighting sa barangay na to, kanang mga solar lights na to, usapon na sila. Kanang atong water system, usapon na sila. So daghan pa nga mga proyekto na to nga kining nangahuman na pero napapuy ipadadunay. Sa akong naobserbaran na ay asenso nga na himo diri sa among barangay tungod kay nagtinabangay ang mga barangay official nga naa sila kauswagan nga himuon diri sa among barangay. Yes. As a successful person, how can you contribute it to your barangay? Tabang ko sa barangay na ay mga katawag sa barangay, tabang community service as mga kuan ko na pwede barangay. So siguro, magkakontribute pinagi siguro ka ng pag sa atong mga kabataan nga makita po nila nga kung unsay kalambuan sa atong barangay, so usap po sila magko-contribute na to. Nga makita nila nga ma-encourage sila nga na yung mga barangay official nga naglihok gadud sa ilang pagka-barangay official. Pag ako rin ka-contribute sa taga-barangay na ako kanang example, kanang sa election, himong meeting place ang among lugar, diri ba? Himong meeting. Ning tabang ko o asikaso sa mga tao nga, mga leader po nga diri nag-meeting. Can you share one project or event that made you feel proud to live here? Siguro kining kining paghimog barangay hall ug kanang mga water system kay usam na sa atong kuan kining na basic need na to no adlaw sa adlaw na pinabuhi. If you could describe your barangay in one word, what would it be and why? So wonderful gumikan kay makita man nato nga ang mga barangay official nagkahiusa gadud sila. Sa Improvement.
Amang ko'y nakitaan nga improvement na nahitabo sa kwan. What role do you think the youth play in the barangay success? So siguro ang ilang kuan nila nga nag-successful ang mga youth. Usapon siguro na nga sa atong kuan skitcherman na to, mao ko'y naghatag og ganang usa ka ng mga kalingawan nila kanang basketball aron malikay pud sila sa kanang mga bisyo nga makadaot. To drive the drugs away, gihimo ang pagdula og basketball, pagbuo sa mga batanon aron nga wa nang drugs din na mo na to nga kinahanglan sila mo apela ng mga dula din sa basketball o para mawala ng mga drugs nga mo kanat diri sa among barangay. Sa sports ay sa mga barangay labi na head sa among kuan skin kung sige dyan na sila buan sa sports na mga event, mga linggo ng kabataan, mga klase-klase nga mga sport. Ang una basketball, dyan na ko rito sa una kanang murag na yung mga lumbag kat-kat, basta na ilang event ikuan sa among barangay. Lipay ko na mga daghan man mga contest dira po mga premium. Thank you so much to our 3 amazing barangay officials for sharing their inspiring stories with us. Your words reminds us that leadership starts with service. We hope that this vlog encourages more young people to get involved in their communities and to become more responsible, compassionate, and inspiring leaders. Thank you for watching Wannabe Vlog. Don't forget to like and share for more inspiring stories. Because in her and Wannabe Vlog, the great leader don't just lead, they serve with the people. Inspired you become a barangay official? I have a question.